Ho, ho, ho! It's 9:42 mga kapatid! 92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Happy ba ang weekend? Aba syempre, dapat happy. Yan. Mapa team bahay ka man o team gala ngayong weekend na ito, ay sure i-enjoy ninyo ha mga kapatid. Spend time with your family, with your friends. At kung sobra-sobra naman ang time na binibigay mo sa mga katrabaho, sa mga kaibigan, you spend time with yourself. Why not? 'Di ba? Oo, huminga-hinga rin kayo kahit na mag-isa lang, lalo na. Uy, eto naman ha, para sa yung mga away sa kanilang mga mahal sa buhay o sa mga may asawa at anak dyan. You make sure to have quality time with your family. And speaking of family, alam nyo ba na ngayon ay ipinagdiriwang ang International Day of the Girl Child? Oba! Nalaman nyo, ang daming mga sineselebrate halos araw-araw, ano? Meron po pala niyan, International Day of the Girl Child. Ayon po yan sa United Nations, ito ay para kilalanin ang mga karapatan ng mga batang babae at ang mga unique challenges na kinakaharap nila. Kumbaga, girl empowerment at pagtugon sa kanilang karapatang pantao. Wala ba tayong palakpakan dyan? Di wala. Hindi, meron. Kaya naman pala, alam mo, Ron Cruz, kanina, yung unika iha ko. Yung unika iha ko ay, kararating ko lang. Hindi, kwento agad siya eh. Pagkakita namin, galing sa school, kwento agad siya, Daddy, ganito, Daddy, ganyan. Sabi ko, teka lang, maghuhubad lang ako saglit, magpapalit lang akong damit. Ha? Kasi susuot ko pa mamayang gabi to eh. Di ba, Jen Morales? Susuot ko pa mamayang gabi, anak, pero kwento siya. Extra sweet siya ngayon. Aba, ganun pala yun. International Day of the Girl Child. Para sa mga babaeng mga anak ngayon na inaasahan din syempre, mapababae, mapalalaki, mga uliran, mga anak din. Ang dapat nating palakihin mga kapatid, ano? At para sige, simulan na nga natin ang makabuluhang kwentuhan at mga throwback na mga tugtugan. Huwag kalimutang mag-subscribe ha sa ating mga social media. Ayan, i-search lamang po at Radyo 5 True FM sa X, formerly Twitter, ang Threads, Instagram, Facebook at TikTok. Ganyan. Sige na nga ho ha. Sa lahat po ng mga nasa biyahe, medyo mamasa-masa ang kakalsadahan sa iba't ibang mga lugar na mga nadaanan ko. Ay mag-ingat-ingat lamang po sa lahat ng mga bumabiyahe nga po ngayon. Mapamotorsiklo, mapaapat ang gulong ng bit-bit ninyo. Ay ingat lamang po ha. Baka ang bilis-bilis, pero mahina ang preno. O kaya naman ang bilis-bilis pero halos kalbo na yung mga gulong ho ninyo. Ayan, dahan-dahan. Kahit na magaling kang lumusot-lusot o kapag palyado na ang preno, wala rin, aksidente po yan. Kapag kakalbo na ang goma ng sasakyan mo, ala rin, disgrasya din po yan. Okay? Kaya i-enjoy na lamang natin para walang sakit sa ulo, para wala tayong naaargabyado din na ibang mga tao. Okay? At lahat yan ay gawin ninyo habang nakikinig sa ating programang Dr. Love Radio Show with yours truly. Ako po, si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy mula sa programang Heart to Heart, pansamantalang humahalili para kay Brother June Banaag. Ayan, at sa aming pagbabalik, ihahatid na nga po namin ang mabuting balita. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Lucas, 11 kabanata nagsisimula sa 15 hanggang 26 na talata. Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul
ang pinuno ng mga demonyo. May mga nagnanais na siya'y subukin kaya't patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban ang mga mamamayan ay babagsak. At alinmang sambahayang sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa sa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya ay madadatnat niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masasama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Mga kapatid, oras natin 7 minuto bago magalas 10 ng gabi. Aba, napakaganda po ng ating mabuting balita. Of course, gabi-gabing maganda. Pero yung mga realizations natin, nasa kaninong kapangyarihan po ba kayo napapailalim sa mga kapatid natin na mga nakikinig? Sa kapangyarihan ba ng mabuti o sa kapangyarihan ng masama? Yan ang sinasabi kaya iingatan. Iingatan. Kaya nga ho nitong mga nakaraan, 'di ba, tinuruan tayong magdasal, tinuruan tayong maging makulit o persistent sa ating pagdarasal o gawing madalas ang pagdarasal dahil ito na 'yun. Narinig nyo yung mga evil doers na sinasabi paminsan-minsan, at kahit ho sa mga pang-araw-araw nating mga gawain, halimbawa sa mga nakikinig sa atin, sa mga nagmamaneho ngayon, sa mga nagmamaneho, merong mga biglang sisingit dyan. Sinusubok ka niyang kapatid. Maniwala ka. Hindi ko sinasabi na masamang tao yung nasa kabilang sasakyan, pero yung ganung sitwasyon ay sinusubok ka. Sino ang pakikinggan mo? Pagbibigyan mo na lang ba o magpapaka-road rage ka rin? Yan. Saang mode ka? Hihinga na lang na malalim na, ay, sige na, mauna ka na. Gusto ko nang umuwi sa pamilya ko. O doon ka sa, teka, hindi pa pwede. Kanina pa ako dito 'Di ba? Napo-provoke. 'Di ba? So, yun nga ang tanong, Kaninong kapangyarihan ka napapasailalim? Nandun ba sa mabuti o nandun sa masama? At kapag ka pala pinabayaan mo, kapag ka pinabayaan mo, hindi lang yung nag-iisang masamang espiritu,
Magsasama pa pala yun? Nagyayaya pa? Aba, teka lang. Lalala pa pala. Mas masasama pa raw yung hihila. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Panatilihin ang ating Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga gawain. Ayan, at syempre, panatilihin ang mga iniuutos sa atin ng Panginoon sa kanyang kabutihan ng ating mga puso at sa ating kaisipan. Napakalaking bagay po niyan, mga kapatid, ha? Kaya kung sakasakali, nararamdaman mo na ikaw ay sinusubok, merong makulit nga sa example ko kanina sa kakalsadahan. O kaya andyan ka sa bahay, matigas ang ulo ng anak mo, hindi pa umuuwi. Hanggang ngayon, maggagagalit ka ba? Magsasalita ka ba ng mga hindi na naman magaganda? Hintayin mo na lang. O kaya puntahan mo na lang at kalmado, nayayain, halika na. Umuwi na tayo, hindi kami makatulog ng nanay mo, hindi kami makatulog ng tatay mo. Ganyan. Mag-usap na lang na maayos. Yun na lang ang panatilihin natin. Okay? Kesa yung kung ano-ano mga salita na hindi magaganda ang sinasabi. Ang mangunguna na naman sa atin. 4 na minuto bago mag-alas 10 ng gabi. At mga kapatid, heto na nga. Para naman sa panibagong aral din sa buhay natin. Ang isa sa mga inaabangan natin ay ang Face-to-Face Hirit ni Dr. Love. Napapanood po ang Face-to-Face sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, 10:15 to 11:15 ng umaga. At meron ding replay sa Signal TV 1PH. Channel 1 mula 8 to 9 ng gabi. At kung gusto nyo nga po magkomento, pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya naman ay mag-comment na agad-agad, as in now na, sa ating live stream. Pero teka lang, hindi pa natin napapanood hindi pa natin alam kung saan tayo magre-react Ayan, di kaya tumawag na nga sa ating mga bagong-bagong mga hotlines. Ayan, parang hot pandesal po ito. Mainit-init pa, bagong-bagong luto. Ayan, nito pa lang namang namin ginagamit, mga bagong numero 8689-3289 at ang 8689-3290. Kaya halika na kapatid, panoorin na natin. Ito ang title ng ating face-to-face for tonight, ha? Nasaan ang 100 pesos ko? Ano po ang hanap buhay ninyo, Ate Liza? Vendor po ako. Vendor kayo. Opo. So ano po ang problema natin? Bakit nandito tayo ngayon sa face-to-face? Kasi po, yung aking inaanuhan, yung pinaka-guarantor ko po, sinisingil niya po ako ng sinisingil. Ang sabi ko sa kanya, huwag mo akong gigipitin. Pag meron ako, ibibigay ko sa'yo. Pero pag ako wala, maghintay ka. Yun ang sabi ko sa kanya. Okay. Oo nga naman. Kesa magalit ako sa'yo, maghintay ka. Ganyan. Tama? Okay, ang guarantor na tinatawag, ano hong ibig sabihin nito sa mga vendors? Yung po ang nagpapatunay na kilala niya yung isang mangungutang. Okay. So kayo ay nangutang. Opo. Tapos ako ang iyong guarantor, Opo. 'di ba? So pareho din pala, sa vendor may guarantor Opo. para makakuha ka dun sa isang tao. Opo. Okay. So bakit si guarantor ang iyong kagalit or Kasi nakakaaway? po, sa kanya po ako nagbibigay ng aking ihuhulog kasama ng aking card. Yung perang ihuhulog ko, nakaipit na po doon sa card. Binigay ko sa kanya. Tapos, nung ilang araw, nakita ko yung card ko, bakante siya. Walang hulog. So, magkano itong hinulog mo? Ang umpisang hulog ko, 50 pesos. Ngayon, yung pangalawa, wala na pong dinoble ko po siya kasi wala siya Ngayon, nung pumasok sa kinabukasan, ginawa kong 100. Ngayon, nung pagtingin ko, wala, bakante po. Hindi niya po naalanuan. Bakante, wala ba kayong sinusulatan, pinipirmahan, Aling Liza? Wala po kami pinipirma. Ang pumipirma doon, yung hinuhulugan na. So ang sinasabi mo, anong pangalan nitong guarantor mo? Merly po. So, ibig mo sabihin si Merly ay hindi niya sinulat o nilista na ikaw ay nagbayad na. Hindi po siya ang naglilista. Binibigay lang po niya. May card, Mama Carla, may card. May tama? card Pag card, kasi. pinipirmahan nyo. Tama, Mama, Patingin may nga card. ng card na yan Yan, para yan, mas oh. naiintindihan ko. Yan, para may lista yan. Okay. Listahan, So, listahan ito. May bayad, tapos Okay. pipirmahan. Ay, eto nga. Oh, Sa yan. 100, hindi niya chinek.
Yung 7 po, bakante. Yun po ang reklamo ko sa kanya. Nung 7. Absent po siya noon. Kinabukasan, dinoble ko, bali 100. Ang kaso, blanco. Hindi parang hindi nakarating. Kaya, kailangan mo tong bayaran ulit. Hindi na po, kasi bayad na ako sa kanya. O, pero nilalaban niya na hindi ka bayad. Hindi pwede mangyari yon. Kasi pera yon, malinaw. O, at pinaghirapan. Oh, yes! 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 Yes na yes yan, ha? Yes nga ba ang isasagot ng ating street vendor number 2 na hindi raw naglista ng hinulog na 100 pesos ni Ate Liza? Merly, pasok! Oh, Nay, wala nang tuguran, ha? Okay, oh, dito na kayo po. Upo na po. Good afternoon po, ma'am. Idol po kita talaga. Ay, akala ko ako yung sasampalin. Okay. First time, Mama Carla. Yes! Ate Merly, habang pinanggigilan mo ang pisngi ko, totoo bang hindi mo nailista ang 100? Ma'am, sa totoo lang po, wala po akong karapatan maglista. Ang may karapatan pong maglista, yung kinuhaan ng pera niya. Ngayon po, ako po, pinagtitiwalaan ng listahan na siya po sa akin mag-aabot ng hulog. Utang po niya yon. Ngayon po, sa madaling sabi, ako po umuwi muna ng probinsya sa Rizal. Naiwan ko po yung 100 na hulog na hindi ko nabigay sa may-ari ng pera. Ngayon po, ma'am, naglalakad po ako, pasang ko po yung mga paninda kong pagkain, sobrang bigat. Sinalubong po niya ako, Merly, halika, kakausapin kita. Ganyan na Sabi ganyan niya. ang pagkasabi? Opo. Di sabi ko naman, bakit mo ako kakausapin? Oo. Ano bang pagkakamali ko? Sabi ko, ano bang pagkakamali ko sa'yo? Wala akong pagkukulang sa'yo. Dahil yung binigay mong pera, ibinigay ko na sa pinansyal mo. Sabi ko, matapos kitang bigyan ng pang-renew mo sa may-ari ng pera, minamasama mo pa ako. Sabi ko, ganyan, ma'am. Tapos sabi ko, salbahe ka. Hindi ako magnanakaw. Dahil tinawag ka ba niyang magnanakaw? Ha? Hindi po ako magnanakaw. Ang iniisip niya, kinuha ko po yung hulog niyang pera. Nakalista naman, ma'am. Pero walang pirma sa card. Wala. Upo na tayo, Ate Merly, para relax tayo. Bakit ho walang pirma dun sa card? Hindi po. Kasi po, ma'am, ang nag-ano po noon, yung may-ari ng pera. Bawal po ako magsulat noon. Ah, hindi Ngayon kasi siya dapat ang nagsusulat. Tama, nakaligtaan Ate ko Liza. po. Nakaligtaan ko po, ma'am, Na? sabihin sa kanya na, Lisa, pinagsama lang yung hulog. Kaya naligtaan yung isang araw. Pero wala na siyang wala namang utang. pong nawala. Pero wala siyang utang na. Wala na pong utang siya, ma'am, kasi bagong renew nga po siya. Ngayon, pag renew niya, ang listahan po niya, binibigay sa akin ng pinansyal kasi sa akin po niya binibigay yung hulog. Pero wala po akong nakukuha na hulog, kahit 50 pesos. Nandun po lahat. Ano ang sinasabi mo na meron ka pang utang doon sa listahan na sabi mo, kasi may laktaw na 2. Opo. So, sinisingil yan sa iyo. Kasi po, bawat araw, kailangan, araw-araw kami maghuhulog. Okay. Ngayon, pagka ang isang araw, hindi ka naghulog, ibig sabihin nun, lalaktawan yon. Mm-mm. Ay ako, binayaran ko yung araw na absent siya at saka nung kinabukasan. Bakit yung absent niya nakalaktaw? Yun ang pinagtataka ko. Tama naman yung petsa na sinulat doon. Bakit nagkaganon? Ano masasabi mo doon, Ate Merly? Ha? Inabot sa iyo yung pera. Opo, inabot po sa akin. Okay, bakit nung absent ka na, nung panahon na yon? Nung absent po kasi ako, ma'am, hindi ko nabigay yung araw na yun, yung perang yun. Okay, pero naibigay niyo opo, naman. Nung bumalik po ako, sabi ko, Sir, na ito na po yung hulog ni Lisa. Ngayon po, wala po ako nung araw na yun. Nadala ko po yung listahan pag uwi ko ng probinsya. Ngayon po, pinagpipilitan niya sa akin, ma'am, na wala sa akin yung hulog. Sabi ganyan. Sabi ko, Lisa, sabi ko ganyan, andyan yung hulog mo. Ayan, pinisan, 100 pesos. Ah, teka. Nilagay niya sa Okay, it at Ate a Merly, night. kasi baka mga nakputong ating, Tapos, nahirapan po yung ating isang ma-refer. So, wala na palang utang, Ate Liza. Wala ka na palang utang. So, tapos na to. Uwian na tayo. hindi Oo. pa po tapos, ma'am eh. Ano nangyayari? Akala ko nga po, ma'am, tapos na yon.
Ngayon po, siyempre magtitinda na ako, ma'am, kasi kailangan ko talaga ang pera para magtinda. Kahit matanda na ako, nagtsatsaga po ako magtinda. Kumakain po ako ng almusal. Dumaan po siya. Ang sabi niya, Mirle, sabing ganyan. Bakit mo? Ngayon po, nawala na ako ng malay. May witness po ako, si Maribik. Sabi ko, hindi na po ako nagsalita. Ang ginawa ko po, nakatakbo pa po ako sa police station. Sabi ko, sir, damputin mo yung matandang yan. Sabi ko ganyan. Tapos po, pinasok na po siya doon sa loob ng pulis. Ngawa pa po siya ng Umabot kayo sa pulis? Opo. Ma'am, may katibayan po ako. Bakit Pinabarangay kayo ko pa siya. umabot sa pulis, Ate Liza? Bakit inabot na ikaw ay pinadampot? Kasi po, yung pwesto niya po, malapit sa headquarter ng pulis. Parang ganyan, to ganyan. Kaya kayo umabot. Opo. Pero bakit umabot na kayo po ay nakarating pa sa pulis na sinasabing pinagmumura mo daw kasi si Kasi Ate po, Liza? nung unang galit ko sa kanya, sama ng loob ko, sobra na, nag-react na po ako. Minuran niya ako, sisingilin niya ako, mumurahin ako. Hindi pwede yun. So akala ko ba wala nang singilan? Saan na naman? Bakit may singilan? Akala ko bayad na. Kasi po, ma'am, pangatlo na yan. Yung una, pangalawa, touch ko lang siya. Ay, nung minura niya ako ngayon, hindi na ako nakapagtimpi. Talagang minura ko na rin siya. Oh. So bakit kayo nagkamurahan gayong wala naman ng utang, Ate Merly? Wala na nga pong utang siya. Ang may utang po siya doon sa financier. Sa akin po, may mga nangungutang na wala nang bayaran. Dapat po, iniintindi naman niya ako, ma'am. Kasi ako, matanda na talaga, naghahanap buhay. Teka, Ang ayaw nanggulo ko lang na, sa kanya, diba? Katulad ng sinabi ko kanina. Ngayon lang ako Wala naguluhan, nang utang, pero may utang pa sa financer. Hindi po, ma'am, meron po kami kinukuha ang tao. May isang tao. Opo. Okay. Ngayon, siya ang pinagkatiwalaan na mangolekta. Ngayon, yung card namin, siya nagtatago. Ngayon, nung nalaman ko na nangyari sa akin, na malaktaw ako, kinuha ko na sa kanya. Sabi ko, ako na ang maghahawak ng card ko. Kung halimbawang wala ka, walang problema, nasa akin. Ano mat oras, araw, pwede ako maghulog kasi nasa akin na yung card ko. Sa akin, kalimutan na yan, tinamaan ng bulog na problema mo. Tapos na yan, magkasundo na kayo, Aling Lisa, Aling Merly. Pag-isipan niyo kung paano kayo makabubuo ng isang kooperatiba, ng isang organisasyon para magkaroon kayo ng legal personality na matutulungan kayo ng inyong local government unit para magkaroon kayo ng sarili niyong mga negosyo at hindi na kayo tumatangkilik sa 5-6. Pag 5-6, hindi kayo makakaangat dyan talaga. I wish you luck. Dahil parang ano yan, Dr. Love, yung ano po? Mga kapatid, yan na nga po ang ating face-to-face hirit ni Dr. Love. Nasaan ang 100 pesos ko? Ang gulo naman itong si Nanay Lisa at si Nanay Merly. Tapos naman na pala yung problema pero meron pang pinagkakautangan. Pero kita nyo, yan 100 piso pinag-aawayan at talagang parang makikipagpatayan itong dalawang may edad na natin na mga kapatid, ano? Kaya ikaw, naswerte, na yung 100 piso hindi na masyadong iniinda. Aba, ay magpasalamat ka. 'Di ba? Kahit na meron ka mga ibang mga problema diyan na sabihin na natin ay pwede mong itulog, pero meron talaga mga tao 100 pesos, you see? Oo, hindi sila halos makatulog at nagtatanim ng sama ng loob at nakakasira pa ng pagsasama nila bilang magkaibigan. Ayan yung sinasabi natin. Kaya sa ngayon, kung maliit lang naman ang problema mo, mas maliit naman siguro yan sa 100 pesos. Be thankful, 'di ba? Sana yan ang maging rason mo rin para maipagpasalamat ang mga nagdaang araw na ikaw ay humihinga, ikaw ay malusog, walang sakit, magkakasama, kasama ang pamilya mo ngayon o mga barkada mo ngayon. Ayan there's so much to be thankful for. Ayan, pero para dito naman sa mga hindi mapalampas yung ganoong mga sistema, baka naman pwede.
Oh, medyo nagkakaedad na ho tayo. Ang mga high blood natin, ha, Nay? O, kalmahan nyo na lamang po. Samantala, oras na natin sa buong kapuluan, 10 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi. Kami po'y magbabalik naman agad-agad para sa mga balita na nangyari sa ating kapaligiran sa buong Pilipinas nitong nagdaang maghapon ngayong October 11. Mabilis lamang po ito, dyan lamang kayo. 92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. It's 10:24 mga kapatid at syempre nagbibigay pugay muna tayo sa maraming mga nakatutok sa atin ngayon, lalong-lalo na ang Friday Club. The night is still young, sabi ni Boss Dave. Di ba? At syempre, magandang gabi rin po. Ayan, mula sa Gagalangin Tondo, si Dorina Figueroa. Good evening po sa inyo, ano? At syempre si Sherry Pisho. Ayan, Blessed Friday, Poy, and to your wonderful staff. Oo naman, very wonderful talaga ang mga tao dito. Ayan, marami pa kami, ha? May mga nagpapalipas pa ng traffic. Alam nyo naman, ang Friday traffic. Si Marvin Zandro Riabad. Good evening, Kuya Poy. Attendance check po mula sa North Caloocan na nakikinig mula sa radyo. Ayan, maraming salamat sa iyo, ha, Marvin. Si Evelyn Fortunado at na taga Real, Quezon naman. Kita nyo? Maraming salamat. Ganun din, kina Aleni Hunko, good evening sa'yo. Talaga namang mula umaga, tanghali, hapon, gabi si Aleni. Always na nandyan. Thank you, ha. God bless you, Aleni Hunko. Ayan si Angelita Banataw. Happy weekend na rin sa'yo mula sa Pateros naman. Itong si Angelita Banataw, si Andang de la Cruz at mga kasama mula sa Dasmariñas, Cavite. Ayan, and of course, I would like to greet naman ang mga nag-birthday na aking sister-in-law. Ayun, si Ate Rowena Arizabal de la Cruz. Ayan, happy birthday to you, ate. Ayan, may you have many more birthdays to come. At syempre, ang aking pamangkin din, na si Arabel, si Rowie Arabel. Ayan, ang panganay ni Ate Weng, kaya Rowie, no? Rowena, tapos Rowie. Ayan, si Papa Monski ng Cebu, magandang gabi sa'yo. Kasama rin sina Vincent Garcia na nandyan sa paano ba basahin to? Gloucester? Gloucester, UK. Ayan, good evening po sa inyo, ha? At ganun din, kaya Lilian Buen at Lina Ho. Salamat. Mga laging nakatutok sa The Dr. Love Radio Show mula sa Plaridel, Bulacan naman. Aba, sige, kausapin nga natin si Sugar ngayon. Ayan, si Sugar. Magandang gabi, Sugar. Kuya Poy, magandang gabi. Nakita mo na naman kanina yon. Nanggigil ka na naman? Hindi naman. Hindi naman. Kalma ka lang ngayon. lang. Bahagya, bakit? Pinipilit kong kumalma, actually. Pinipilit ko kumalma. Dahil sa 100 pesos na nakita mo doon sa pinag-aawayan itong si Ate Lisa at hindi pala, Nanay Lisa at si Nanay Merly kanina, no? Sa nasaan ang 100 pesos ko? Yeah, obviously, parang merong pagkakamali yung nakalimot maglista. Though tao lang din naman yun. Hindi naman natin din yun masisisi. Kaya lang, kasi parang yung trabahong yon, sabi niya nga, diba, siya yung in charge, parang siya yung pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, Kuya Poy, pero pagkakaintindi ko, siya yung in charge doon sa pagpalilista ng mga pautang at pagkuha. Siya yung pinaka-collector, kumbaga. Importante tapos, kasi yan lista-lista nagpunta siya sa probinsya, then nakalimutan niyang hindi niya naibigay, hindi niya naisulit, kumbaga. So, nagkulang siya doon sa kanyang trabaho. Siguro dito makikita natin yung kanyang pagkakamali. Kasi dapat, kahit na saan pa siya pupunta, dapat siniguro niya muna na magagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Kasi I suppose binabayaran siya para roon. And siguro, dapat kahit na nasa bus na siya, kung ano man,
tinawagan niya pa rin yung kanyang amo. Ah. Or ipinaalam niya pa rin kay Lisa na, hoy, Lisa, wala ako, pero Okay na. yung 100 pesos mo ay nasa akin. Oo, nailista na, kumbaga. Yeah, kumbaga bayad ka na, nailista na, so wala ka nang dapat ipag-worry. Mm-mm. Pero pansin ko rin, parang pinapalaki lang nila yung gulo na hindi naman dapat na lumaki. Actually. Kasi, Pero alam mo, no? ang dami-dami na. Ganyan ang iisipin natin. Kaya nga sabi ko kanina, biruin yung 100 pesos, aawayin mo yung dati mo na ring kaibigan, dati mo na ring nahihiraman. Di ba may financer silang sinasabi. Pero ganyan kalaki yung halaga sa kanila nung 100 pesos. Kaya sabi ko nga kanina, 'di ba, napakaswerte natin na mas malalaki pa yung mga pinoproblema. Hindi naman sa sinasabi ko, let's be thankful na meron tayong may utang tayong 5,000 dahil sa iba yung 100 pesos. 'Di ba yung iba nga iniiwan-iwan na lang sa lamesa yan. There was a time talagang ang 100 pesos ay napakalaking halaga dahil 'di ba? Pero noon pa 'yun. Panahon pa ng mga back magulang, then, napakahalaga talaga. panahon pa Actually, ng hanggang mga ngayon naman. natin, mga lolo't lola natin. Nga lang ngayon, 'di ba? Hanggang ngayon naman. Mahalaga pa rin yan, pero sa kanila iba. Talagang mapupunta doon sa hindi mag-aaway tayo, magpapapulis kita. Hindi ko minamaliit, Kuya Po, yung halaga ng 100 pesos. Kundi yung na-resolve na yung issue nila eh. Na-resolve na yung issue. Nalinaw na ni Merly doon sa kanyang boss na, hey boss, bayad si Lisa ng utang niya pero nakalimutan ko lang na ibigay. Kumbaga, alam mo yung Kuya Po, yung tingin ko sa kanila na parang alitan na naipon. Dati nang meron parang hindi Yeah, na yung kasi 100 sabi pesos niya, yung sabi niya, pinanggagalingan nagtitimpi lang po ako, parang something like that. Nagtitimpi lang po ako. So, lesson learned ito sa mga tao na may kahalintulad ng kaso. Regardless kung magkano man yung halaga o kung pera man niya, kung ano man yan. Pagka sila siguro ay may galit sa isa't isa or merong mga hinampo sa isa't isa, mas maganda kung pag-usapan na nila agad para hindi na naiipon. Yeah. Kasi ang nangyari, nung tinalakan ni Merly si Lisa, kung hindi ako nagkakamali, akong tama sa radio lang kasi tama ako naman. nakamonitor Oo. Parang kahit tapos na, inaway niya pa rin kasi meron siyang galit na sinasabi nga niya na matagal nang lagi nang ginagawa yon. Hanggang sa pati nga yung card nila, kailangan pang mapunta dito kay Lisa yung card nila. Bakit nga naman kailangan pati yung card ni Merly ay mapunta pa sa kanya? Siya naman ang nagbabayad din ng utang niya nga naman, para nga naman pag siya ay nakahulog. Ay, talaga naman mga pinag-aawayan. Utang na naman. So, yun. Lesson learned yon sa mga may kahalintulad na kaso. Una, pagka may mga sama kayo ng loob sa isa't isa, mapaano man yan, maparelasyon man yan, kung ano man yan, abay, sasabihin nyo agad, kakausapin nyo agad, para at least nagkakalinawan kayo hanggat maaga pa. Oo naman. At pagdating naman sa usaping pera, siguro Kuya Poy, mas maganda kung si Merly o kaya sa mga may kahalintulad na ganang trabaho, lalo't may kinalaman sa pera, pagsikapan niyo lagi na maging efficient sa inyong trabaho para hindi nangyayari yung mga ganong kahalintulad na pangyayari na may nagagalit. Correct. At may, ang dami kasi pwede mangyari, Kuya Po, sa loob ng isang oras. Marami naman talaga. Ayan, pero sabi mo nga, 'di ba, kung galit talagang galit kahit na pagkaliit-liit na diferensya ay palalakihin 'yan para mapahiyaman lang. Para makapamahiya ng Makaganti man lang ba? Makaganti doon sa abala sa kanya na pwede naman palampasin na, 'di ba? Pero sabi ko nga, kahit sa anong edad yan, kahit sa bata-bata pa kayo, may edad na kayo, kung pwede naman palampasin na, palampasin na. 'Di ba? Kaysa naman ginagalit niyo yung sarili niyo, mas masarap matulog ng mahimbing ng walang kagalit. Oo, kahit 100 piso, kahit Totoo 100,000 piso pa yung utang mo. Ayan, pero wala ka namang kagalit at may intention ka naman na bayaran ito, 'di ba? Matulog ka lang ng mahimbing kaysa naman yung magbabayad ako pero mga away din ako. Pagka nagkita kami, ganito gagawin ko, ganyan. Exactly. 'Di ba? Sayang, hindi ka nakakapag-isip. Kaya dumadami ang problema dahil sa mga ganyan. Correct. Natatalo tayo ng galit. Maraming salamat, Sugar, ha? Maraming salamat din, Kuya Poy. And Oo. sa mga may ganong sitwasyon, again, konting lamig lang po. Napakaikli lang ng buhay.
Mas maganda magkaroon kayo ng mga kaibigan kaysa sa mga kaaway. Gusto yatang paikliin palalo yung maikli ng ang buhay Siguro. natin. Wag naman Salamat, sana. Dear Boy. Thank you, Sugar. Happy weekend. Salamat. Yon. Si Zoraida Faliorina mula sa Pampanga ay nakatutok din sa atin ngayon kasama sina Herbert Gaor, Marife Vito Melano, ganun din meron dito sina Janice Pamplona at si Bessie Dasalia. Ayan, nasaan po si Dr. Love, si Brother June Banaag. Si Brother June Banaag po ay nasa kanyang pilgrimage. Okay? Ayan, nasa Europe. Okay, at nandun kasama ang ilang kapamilya at syempre ang mga kasama rin na nag-pilgrimage. Ayan, at ganun din sa mga nasa Frank House International. Hello po sa inyo. Ano to? Ewan ko sa'yo. Si Paul Brian Mendoza, yung nagpapabati naman. Ano? Ayan, si Noemi Belen at ganun din ayun pala, nabati ko na. Si Zoraida Faliorina. Thank you so very much. Samantala, eto, mag-break lamang po tayo sumandali at mamaya-maya mapapakinggan na nga natin ang liham kasaysayan. Anong aral na naman din kaya sa buhay ang ating madadampot mula sa liham kasaysayan dito po sa Dr. Love Radio Show with yours truly, pansamantalang humahalili. Ako po, si Kuya Poy. Mga kapatid, naranasan nyo na bang dumaan sa isang napakatinding pagsubok? Yung tipong parang kine-question mo na kung bakit sa'yo nangyayari ito. Yung pakiramdam na tila ba nauubusan ka na ng pag-asa. Pero sa kabila ng lahat ay pinili mo pa rin ang maging matatag at ang lumaban. Dear Dr. Love, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Raymond. Taga dito ako sa Manila. Nais ko lang po sanang ibahagi ang kwento ng buhay namin mag-asawa. Halos araw-araw po kasing nasasaktan at natatakot ako sa aming pagsasama. Wala po kaming naging anak. Dalawa lamang po kami sa buhay. Matagal na rin po kaming nagsasama. Medyo maginhawa naman po. Salamat sa Diyos. Kaya nga lang, noong taong 2020 ay na-diagnose po ang aking asawa ng cancer. Mayroon po siyang cervical cancer. Bago pa man po na ma-diagnose siya nito, ay grabe na rin ang pinagdaanan namin. Nawala po kasi ang confidence niya sa sarili dahil sa mga sintomas nito. Noon po kasi ay madalas siyang duguin, abnormal ang pagdurugo. Nagkaroon din po ng pangangamoy. At dahil nga doon, sa hiya po niya sa akin, madalas ay ayaw niyang magtabi kami sa aming higaan. Madalas din po siyang lumalayo sa akin. Akala ko nga hindi niya na ako mahal. May kasalanan din po akong napag-isipan ko siya ng masama kung bakit nagkaroon ng amoy. Akala ko po'y sumubok siya at nakipagsiping sa ibang lalaki. Pero hindi po pala. Nalampasan po namin ito, Dr. Love. Hinarap namin at piniling kumonsulta sa espesyalista. Pero mas titindi pa po pala ang pagdaraanan namin. Dahil sa pagkonsulta namin ito, dito na nga siya na-diagnose ng cervical cancer. Para po kaming binuhusan ng mainit at malamig na tubig ng sabay. Pero kinailangan ko pong tatagan ang loob ko dahil alam kong kailangan ako ng asawa ko. Ipinakita ko sa kanyang walang dapat na ikatakot. Pero Dr. Love, habang tumatagal, tumitindi ang mga pananakit ng kanyang likod, maging ng mga binti. Halos gabi-gabi ay walang patid ang kanyang pag-iyak sa akin.
Parehas kaming hindi makatulog. Nabuhay na nga rin po siya sa kaiinom ng pain reliever. Maibsan lang ang pananakit na kanyang nararamdaman. Pero Dr. Love, patuloy po kaming lumaban. Hindi ko po ipinakita sa kanya ang pagod, ang puyat ko sa araw-araw sa loob ng ilang taon. Ultimo trabaho ko ay naapektuhan na. Pero sa awa naman ng Diyos, ay iniintindi ako ng aking boss. Gawa ng alam nila ang kalagayan ko ngayon, kapiling ang aking asawa. Yun nga lang, Dr. Love, dumating na ang pinaka kinatatakutan ko. At sa puntong ito, hindi ko na po alam kung papaano pahaharapin ang pagsubok. Binigyan na po siya ng taning ng doktor. Parang sumpa ang araw-araw na magigising akong natatakot na baka hindi na siya humihinga sa tabi ko. Oras-oras ay natatakot po talaga ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Na bakit sa kabila ng lahat ng paglaban at hindi namin pagsuko, ay dito pa rin po mauuwi ang lahat. Dr. Love, hindi naman po kami mga naging masamang tao. Sana po ay mapayuhan ninyo kaming mag-asawa. Mula kay Raymond ng Manila. Mga kapatid at syempre kay Raymond at sa iyong asawa, bagaman binigyan na nga ng taning itong si Mrs., ay huwag ka pa rin mawawalan ng pag-asa. Ha? O, patuloy lamang na magtiwala pa rin sa paggaling o kung hindi man gagaling. Alam ko, walang tamang salita. Bagkus ay ikaw ay maghanda sa kung anuman ang himala o kung anuman ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ang ipagpasalamat mo na lamang sa ngayon, Raymond, ay yung paggising ninyo na magkapiling pa kayo, na magkasama pa rin kayo. Marami ho talagang mga misteryo na bumabalot sa ating buhay. Bakit ba parang tayo ay napagtitripan? Sabi nga sa sabi ng salitang kanto, parang pinagtitripan ako ng mga problema. Inaaligiran nila ako. Ayaw nila akong lubayan. Hindi naman kami masasamang tao. Bakit kami pa ang dadapuan nung matinding sakit, matinding pagsubok? Napakarami po ng pagsubok at napakarami ring tao ang dumaranas ng ganyan sa katulad mo, Raymond. Hindi ko kayang pagaanin ang niloloob mo ngayon dahil nga sa pagmamahal mo sa iyong asawa. Pero one thing is for sure, lahat tayo ay lilipas sa mundong ito sa iba't ibang pamamaraan. Iisa yung ating paraan ng pagkasilang sa mundong ito. Iisa yung pinanggalingan natin. Pero ang pangako ko sa iyo, sabi mo nga, hindi naman kayo masamang tao, mabuti kayo mga tao, kaya huwag ka matakot. Kung saan tayo nanggaling, kung papaanong biyaya tayong ibinigay sa ating mga magulang, sa ating mga pamilya, ay ganun din ang ating patutunguhan sa maayos din. Iba't iba lang talaga. Merong iba na aalis ng dahil nga sa katulad ng asawa mo, Raymond, na sa sakit. Merong iba dilisan ng dahil sa biglaan at hindi inaasahang aksidente. At meron yung iba habang natutulog. Malakas na malakas ang pangangatawan yan. Okay? Pero wag mong damdamin sa ngayon. Bagkus nga ay i-celebrate ang buhay habang nandyan pa ang iyong asawa. At wag kang mawawalan ng pag-asa. Raymond, patuloy na magdasal at kumapit sa Kanya para sigurado tayo na dun tayo pupunta at hanggat may magagawa,
umasa tayo sa ikagagaling ng iyong asawa. May oras pa. Marami na ang tinaningan, pero dahil sa himala, dahil sa malakas na pagtitiwala, ay nabaliwala yung taning na yun. Humaba pa ng humaba. Meron akong kakilala, 6 na buwan, yung taning sa nanay niya, isang malapit na kaibigan, ganoon, 6 months. Okay, 6 months yung itinaning, pero pinili nung kaibigan ko na lumapit ulit sa simbahan. Dati yung sakristan nakatulad ko. So sabi ko, bakit sa edad mong yan? Mas matanda sa akin, di hamak yun. Nagsilbi siya kasi may ganito na si nanay, ganyan. Alam nyo, lumampas pa. Humaba pa ng ilang taon. At sabi niya, malaking bagay siguro yung pagsisilbi ko. Oo, kahit papaano. Pero ang ending rin, talaga hong magpapaalam ang mga tao. Okay? Iba't iba nga lang yung paraan natin ng pagpapaalam sa mundong ito. Mas dun mo ihanda yung sarili mo. Mga kapatid, 10:47, yan po ang ating tamang oras at hayaan po ninyo na imbitahin ko naman kayo para sa mga nais na magbahagi ng inyong kwento na maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong contact number. Ayan, o di kaya ay tumawag sa ating mga hotlines na 8689-3289 o kaya naman ay sa 8689-3290. Magbabalik pa po ang Dr. Love Radio Show with yours truly, Kuya Poy. Sa ngayon, magpapatugtog na muna tayo. 12 minutes bago mag-alas 11 ng gabi. 3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo, mga kapatid. Aba, meron pa ba mga humabol para ma-acknowledge naman natin itong mga tagapakinig natin ngayong gabing ito? Oo, lalo na sa mga tagapanood pala sa Facebook. Lalo na si Marisa Remo Paganpan. Ayan, magandang gabi po sa inyo, no? Ayan, at syempre, eto na nga ho, dahil 4 na minuto na lamang bago mag-alas 10 ng gabi, may ilang mga paalaala lamang po kami, no? Ayan, lalong-lalo na. Sana naman po ay amuyin muna ang inyong kilikili. Ay, nakita ko si Jenjen Morales biglang biglang umamoy sa kilikili pagkakita ko sa kanya. Ayan. Hindi. Ang paalaala lamang po natin, manood naman po kayo ng ating H2H Heart to Heart catch-up episodes. Sa po yan? Sa Sunday, 12 noon. Okay? 12 noon hanggang 2:30 p.m. para po sa mga nakamiss ng ating episodes naman sa Heart to Heart na ating napapakinggan tuwing alas 12 ng tanghali. Ayan, at syempre, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow tayo sa social media. Iba-iba po yan. Marami po. Meron po tayong YouTube, meron tayong Facebook, Instagram, TikTok, Threads at yung X na dating Twitter. Hanapin lamang po ang at Radyo 5 True FM. Ayan, at Radyo 5 True FM. Hanapin niyo po yan, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Threads at sa X. Papaano? Ako po yung magpapasalamat na sa inyong, naka-1 linggo po tayo mga kapatid na magkakasama at sana wag po kayong magsasawa. Pero next week, masaasahan ko po ang mas marami na mga makakausap natin. Sa mga callers natin, aasahan ko rin po ang mas maraming interaction. Siyempre, para sa ating online viewers naman din. Alam ko na yung iba ay baka nagre-review dahil medyo maraming mga pangyayari ngayon, sa mga hearing. Yan ho, alam ko yung iba diyan muna sumisilip kaya wala kayo dito. Pero maraming salamat din naman syempre sa lahat ng mga naglalaan ng oras sa pakikinig sa Dr. Love Radio Show. Next week, magkarinigan po ulit tayo kung mamarapatin po ninyo. Ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapopoy. Pansamantala magpapaalam at babati sa inyo ng happy weekend. Sana huy masigla tayo na mag-uumpisa ng ating weekend. Sana masigla rin sa pag-uumpisa na naman at pagsalubong sa panibagong linggo sa next week.
Ayan, hindi yung lulugo-lugo, hindi yung tila pagod na pagod, tila may hangover pa yung iba. Ayan, maraming salamat po sa ating production. Oo, at syempre, ayan sa ating mga bossing, kaya Boss Raul de la Cruz, ayan sa mga bossing natin, Alvin Maanyo, Cherry Baile, at syempre ang ating producers, Jenjen Morales and Mike Santillan, ang ating tech director, Sheikh Mamaril, na nagulat ako, biglang pumasok dito kanina. Naaaliw doon sa mga kanta natin. At syempre ang ating radio studio tech ay si, hindi ko kilala to, bago ba to? Bagong gupit. Bagong gupit, hindi ko na naman nakilala. Oo, si Ron Eugene Cruz. Ayan si Ron. Ayan Ron ingat na sa kalsada, Ron ikaw talaga. Ayan at syempre, si Jaire Ann Manipon. Thank you so very much. Papaano? Next week po ulit. At sa ngayon, mag-enjoy na muna kayo ng mga music natin na susunod. Nax, manatiling nakatutok dito lamang sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.